At sa ating pong pagpapatuloy ay ako po ay nagagalak po na introduce po ang ating speaker po for today. Siya po ang magdadala ng mensahe ng ating pong Panginoon. Not only she is very good po sa kanyang pagde-deliver ng mga mensahe ng galing sa Panginoon, makikita po natin sa buhay niya na hayag talaga ang kanyang pagmamahal sa ating pong Panginoon. My friends, let's all welcome the servant of the Lord, Pastora Myrna Canlas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng ating pong Pastora. Thank you very much, Kuya CJ, sa napaka-generous introduction mo sa umagang ito. And we give God all the glory. Amen po. Lahat ng nagmamahal kay Jesus, magsabi ng Amen. Amen. So lahat tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Alam niyo po, dahil meron tayong mission church sa Santa Rita, Saturday po yun. Bago service, ako yung nilapitan ng aking pamangkin at meron siyang negative report. At ang kanyang negative report, sabi niya, Tita, lumabas sa resulta ng aming check-up, yung skin test, kaming mag-ina ay mayroong tuberculosis. At ang sabi ng teacher, hindi muna pwedeng pumasok si MJ kasi manggagamot siya ng 6 na buwan, kaming dalawa. Kaya, at nakakahawa pa yung sakit namin. Sabi ko, actually while she was saying that, my heart was melting in compassion. Awang-awa ako doon sa apo ko na 1 year siyang nakatenga, hindi papasok, no? Tapos sa bahay lang, at parang masasayang yung 1 taon niya. Kaya parang nangingilid-ngilid yung luha ko. Sabi ko naman sa pamangkin ko, wag natin tanggapin yan. Mag-pray tayo kay Lord in Jesus' name. No? So natapos na po yung service, umuwi na the other day, Sunday, while we were worshiping. At ang isa sa mga awit natin sa worship is, Your name is the greatest. Your name is the highest. While I was worshiping the Lord, lifting my 2 hands, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, Your name is greatest than the tuberculosis. Your name is highest than that tuberculosis. No, I claim Your healing to my family. Alam niyo po, to make the long story short, the other day was Monday. May natanggap po akong text message in the afternoon. Sabi po ng pamangkin ko, Hallelujah, tita, nagpa-x-ray kami, wala kaming tuberculosis. No? So to God be all the glory. Praise God. We'll never stop sharing what the Lord had done in our lives to glorify Jesus in our lives. Kaya hindi po ako nagsasawang mag-testify. Actually, I testified this in Morning Watch twice. And in every service, I am declaring and sharing what the Lord had done in our lives para yung ating pananampalataya ay lalong lumago. Na anuman po ang situation nyo sa umagang ito, anuman ang masakit na pinagdadaanan po ninyo, anumang mabigat ang daladala po ninyo, anuman ang mahirap, may conclusion na yung doktor, may findings na, it's not yet final because the final say is from our God. Amen? Dahil makapangyarihan. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sa ating pagsamba, every time we worship the Lord, it is not just a song that we sing to the Lord. Hindi lang po yan basta kanta, ilabas niya mo, pakanta-kanta kay ba't alana. You know, there is power in genuine worship. When we sing songs to the Lord coming from our hearts, the presence of God is coming down and really give the answers and the miracles that we need to every situation. Alam niyo, nang matanggap ko po yung message ng aking pamangkin, habang binabasa ko po yan, walang exaggeration, napahagulgol po ako sa iyak. No? Talagang naiyak ako sa presensya ng Panginoon. It was a tears of joy, ano po yung aking pong naranasan, na hindi binibigo ng Diyos ang panalangin ng ating mga puso.
na kapag tayo ay patuloy pa rin sumasamba, nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng mga nababalitaan natin, na confirm naman talaga, mga findings ng doktor, alam niyo po, si Jesus ang ating pag-asa. Mas makapangyarihan ang kanyang pangalan, mas mataas ang kanyang pangalan, mas dakila ang kanyang pangalan sa anumang mga problemang pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya yung ating pagsamba, ang ating paglilingkod ay hindi nawawalan ng kabuluhan. May nangyayaring maganda, may nangyayaring himala sa ating mga buhay at sa ating mga pamilya. Amen. Another mighty clap offering for the Lord. He deserves our best praise that we can ever render to our God. Kasi naglilingkod po tayo sa isang makapangyarihang Diyos. Let us close our eyes and bow our heads and let us go to God in prayer. Ano man po yung mga kalagayan nyo ngayon, and trust everything in the hands of Jesus. Ama, nandito po ang bawat isa, nagpapakumbaba sa inyong harapan, lubusang nagpapasalamat sa inyo pong katapatan, sa inyo pong kabutihan sa aming mga buhay. Sa aming pakikinig ng iyong mga salita, patuloy pong dumaloy ang iyong kapangyarihan, lalong tumibay, lumalim, tumatag ang aming pananampalataya. And as we put our trust in you, as we allow you, O God, to fill our faith in you this morning, truly miracles will happen in every situation. We thank you so much, O God, for the great things you've prepared for us this morning. It will be fulfilled in our midst for the glory of your name. This is our prayer, full of expectation, thanksgiving, and gratitude. In Jesus' name, amen. Another mighty clap offering for Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Pag-usapan po natin, forgive now. Pakisabi sa katabi mo, forgive now. Magpatawad ngayon. Ephesians 4:32. Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ephesians 4:32 in English, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So yan po ay sulat mula kay Apostol Pablo. Forgive means stop feeling angry or resentful towards someone for an offense, flaw, or mistake. Ang pagpapatawad, ibig sabihin, nakahanda ka ng tumigil sa anumang galit mayroon ang iyong puso. Anumang hinanakit, tampo na nasa puso mo laban sa isang tao, anumang sakit na nagawa niya sa iyo, anumang kapintasan o anumang mali na kanyang nagawa, at ikaw ay naapektuhan, ikaw ay nasaktan, ready ko nang i-let go ang lahat ng yan. The biblical forgiveness is the process of forgiving someone. Ito ay ang proseso ng pagpapatawad sa isang tao or being forgiven. O kaya, tayo ang nakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos at sa ating kapwa as illustrated in the Bible. Forgiveness itself is defined as the letting go of sin. Ito yung kapahayagan na hinahayaan mo na itong makalampas, makawala sa buhay mo kung paanong pinapalampas, pinapatawad, kinakalimutan ng Panginoon ang ating mga pagkakasala. So in the Bible, this includes forgiving everyone. Sabi natin, everyone. Ibig sabihin, sino mang makasakit sa atin, sino mang may kasalanan sa atin, ay kailangang nandiyan ang kapatawaran. Every time, of everything, it is an act of obedience and gratefulness to God. Number one, forgiving is one of the results of having a new life in Christ. Ang pagpapatawad ay isa
sa mga resulta ng pagkakaroon ng bagong buhay kay Kristo. Kasi po kung babasahin natin yung Ephesians chapter 4, chapter 5 to the following verses, makikita po natin doon kung ano bang klaseng bagong buhay mayroon na ang mga taong nakakilala na kay Kristo. Ang lumang pagkatao ay wala na. Kailangang isuot ang bagong pagkatao. Ang masamang pananalita ay wala na. Ang masamang kaisipan ay wala na. Ang katamaran, ang galit, ang tampo, ang kasamaan, lahat ng yan ay lumipas na. Kaya't isuot ninyo ang inyong bagong pagkatao, ang sabi ng Panginoon. Kung magagalit man kayo, huwag niyong hayaang kayo'y magkasala. Huwag niyong hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. At ang sabi pa niya, huwag ninyong dudulutan ng kapighatian ang banal na Espiritu Santo. Ang mga magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Magtrabahong mabuti at kayo ay magkawang gawa. So yun po ay ilan sa mga resulta ng ating bagong buhay. Maging mabait kayo, maging mababa kayo sa isa't isa, at ang pinakamahalaga, magpatawaran kayo sa isa't isa. Ganito po dapat mamuhay ang may narinig kay Kristo. O lahat ng nakarinig kay Kristo, magsabi ng amen. No, kaya tayo marunong magpatawad dahil nakarinig tayo ng salita ni Kristo na ating Panginoon. At lahat ng may natutunan, because we heard from the Word, we learned something from God. No, nakarinig tayo, natuto tayo. Hindi lang tayo natuto, nakatanggap tayo mula sa Diyos. At ang isa sa pinakamahalaga, naranasan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya po yung salitang pagpapatawad, ito po ay inaasahan sa mga taong nakarinig kay Kristo. Sa mga taong natuto mula sa Kanya. Sa mga taong nakatanggap ng Kanyang pagmamahal, ng Kanyang kapatawaran, ng Kanyang pangunawa, at pagtanggap sa bawat isa sa atin. Ito pong pagpapatawad ay kailangang makita sa mga taong nakaranas sa ating Panginoon, because it is very impossible to release forgiveness without knowing Christ and experiencing Christ personally in our lives. Kaya sila po ay nagpapatawad. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nagpapatawad dyan. Ikaw ba ay nagpapatawad? Mamaya, malalaman natin kung totoo na tayong nakapagpatawad. No? Ang objective natin sa umagang ito ay magawa natin ang makapagpatawad ng totoo sa harapan ng ating Diyos. Number 2, forgiving is obedience to the command of God. Ang pagpapatawad ay pagsunod sa utos ng Panginoon sa atin. Hindi lang basta ito nababanggit, nasasabi, kundi inuutusan tayo ng Panginoon na magpatawad sa mga nakasakit sa atin. May nakasakit na po ba sa inyo? It doesn't mean pare-pareho na tayong Kristiyano. It doesn't mean pare-pareho na tayong born again. Ay immune na tayo sa pain. There is no such like that, being immune in pain. At hindi como Kristiyano na tayo, ay wala nang nakakagawa ng bagay na kung minsan ipinagdaramdam natin. Kaya ang dapat nating patawarin una sa lahat, yung ating mga sarili. Maybe, one time in your life, you made a wrong decision. And you realized it. Na-realize mo na to. Hiningi mo ng tawad sa Panginoon. Pero kung minsan, hindi ka pa rin makamove on. Bumabalik ka doon sa kapalpakan mo.
Bumabalik ka doon sa kasalanang nagawa mo, samantalang pinatawad ka na ng Panginoon at nilimot na ng Diyos ang kasalanang yun. Diba? 1 John 1:9, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, ang Diyos ay tapat at matuwid, na patatawarin ka sa iyong mga kasalanan at lilinisin ka sa iyong mga karumihan. No more condemnation. Huwag mo nang i-condemn ang sarili mo. If God was able to forgive you and to forget what you've done wrong in His sight, patawarin mo rin ang sarili mo. Pakisabi sa katabi mo, patawarin mo na yung sarili mo. Baka in a way, hindi pa natin pinapatawad ang sarili natin. Baka hindi pa tayo makamove on. So, ang unang-unang patatawarin mo ang iyong sarili dahil pinatawad ka na ni Jesus. Pangalawa, sino ba ang nakasakit sa puso mo? Maaaring yan, magulang, asawa, naku, lalo na asawa, araw-araw kasama, di ba? Maaaring yan, kapatid, anak, lolo, apo, pinsan, kamag-anak, kanegosyo, katrabaho, kaklase, kabarkada. Sabihin mo na, isipin mo na, sino ang nakagawa ng kasalanan sa'yo? Who is that person offended you in many ways or in simple ways? Nasaktan ka dahil sa sinabi niya, dahil na-betray ka, dahil nasira ka niya, dahil napagbintangan ka, or merong bagay na dapat para sa'yo, hindi mo natanggap dahil sa ginawa ng ibang tao. Kung minsan, ang mga offense natin, para sa atin, kung minsan, sa iba kasi, di naman pare-pareho yung pagtanggap natin ng mga nangyayari sa buhay natin eh. Kung minsan, yung offense ng iba, big deal. Pag merong occasion sa family and you were not invited by the loved ones, no, pinagdaramdam yan. No, nag-birthday yung pinsan mo. Hindi man tayo in-invite. Buti pa yung kapitbahay, siguro dahil mayaman sila. In-invite tayo dahil hindi tayo mayaman. Ang dami mo ng conclusion. Na pinatitindi yung sakit. Yun naman palang kamag-anak mo. Wala namang intention na ganun. Talagang nung naglilista sila, na-overlook lang talaga sa dami ng kamag-anak. Tapos repentant sila, yung feeling sad sila, yung, ay rugote hindi man natin na-invite. Nakakahiya. Ba't hindi natin sila na-isulat? No? Tapos sa atin, dinadala natin yan. Pag may nakita kang ibang aksyon, kino-conclude mo, connected pa doon. Ang dami-dami na nating iniisip at lumalala yung pain, lumalala yung sama ng loob, yung tampo, dahil wala pang nangyaring pag-uusap. Kung bisa sasabihin natin, nuko naman, kasimplihan mo naman yan, didibdiban mo. No? Alam nyo, talagang ganyan. Kung minsan yung simple sa atin, hindi simple sa iba. No? Kaya we cannot judge people, no? Yung matindi naman sa iba, simple lang sa atin. Yung simple sa atin, matindi sa iba. No? So kung minsan hindi ka makakain, hindi ka makatulog, iniisip mo yung tao. Tapos, pag iniisip mo yung sinabi niya, kawawa naman ako, bakit niya sinabi yon? Pagkatapos ko siyang tulungan, pagkatapos ko siyang suportahan, nagsakripisyo ako kung alam lang niya. Tapos, iiyak ka na niyan bago ka matulog. Pag kumakain ka, hindi ka makakain mabuti. Bakit? Naiisip mo yung sinabi sa'yo. Naiisip mo yung ginawa sa'yo.
Nandyan na yung masarap na lechon, yung murkon, yung salad. Lahat ng favorite mo, hinapag na sa'yo. Pero hindi mo nalalasahan. Bakit? Kasi meron kang daladalang sakit ng loob. Sama ng loob na kung minsan ay nagiging galit. Kaya habang nagtatrabaho ka, instead of meditating and contemplating the word of the Lord, ang kinocontemplate natin, ang minemeditate natin, yung sinabi niya, yung ginawa niya na unfair, yung sinabi niyang masakit. Tapos mapapansin mo yung sarili mo, bakit naiinis ka? Naiinis ka, nawawala ka sa mood. Nagiging moody ka ngayon. Bakit? Kasi nababagot ka ngayon dahil naalala mo yung ginawang hindi maganda sa'yo. Nawawalan ka ng kapayapaan, no? Sa buhay mo dahil hindi pa tayo nakapagpatawad. Forgiving is obedience to the command of God. Maraming utos ng Panginoon, pero isa dyan ay ang pagpapatawad. Mark 11:25, 26. Whenever you stand praying, forgive. Kapag ikaw ay nakatayo, ikaw ay nananalangin, manalangin, patawarin muna ninyo. Tingnan natin yung Tagalog. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo. So inuutusan tayo ng salita ng Diyos na tayo ay magpatawad. Araw-araw pa naman, marami tayong idinadalangin sa Diyos. Marami tayong request sa Panginoon. May panalangin tayo for family, for business, for work, for school, for personal life, for the ministry, and other concern. Tayo po ay nananalangin. Kaya kapag tayo'y mananalangin, patawarin muna natin ang mga nagkasala sa atin. Yan ay utos ng Panginoon. Sabi nga ni Lord, if you love me, obey my commands. Kung mahal mo ko, sundin mo ang aking utos. Maaring nasusunod mo na yung huwag kang papatay. Hindi ka pumapatay. Huwag kang magnanakaw. Hindi ka nagnanakaw. Huwag kang magsusugal. Hindi ka nagsusugal. Kasi earning money, easy money, is not the will of God sa buhay natin. So, huwag kang magmumura. Hindi ka nagmumura. Huwag kang makipagchismisan. Hindi ka nakakapagchismisan. Marami kang naiiwasan na kasalanan ayon sa sinasabi ng Efeso 4 and 5. Natutupad mo yon. Pero pagdating kaya, pag sinabi ni Lord, magpatawad ka, nakakapagpatawad po ba tayo? Nakakasunod po ba tayo sa iniuutos ng Panginoon? Huwag mo nang i-delay. Pag sinabi ni Lord, agad tayong sumunod sa utos ng ating Panginoon. Forgiving others brings blessings in you. Nagdadala ito ng pagpapala sa iyo, sa kalooban mo, sa kalooban ng iyong pagkatao. Una, your heart is being healed. Gumagaling ang puso natin kapag tayo ay nagpapatawad. Lumalaya ang puso natin, Tayo po yung pain, nawawala. Yung sour feeling, yung bitterness, yan po ay nawawala. We let go of these things from our hearts. Pag di ka nagpapatawad, lagi kang nai-stress, nawawalan ka ng kapayapaan, nawawalan ka ng kasiyahan, sa ginagawa natin. Dahil naiisip natin yung taong hindi pa natin pinapatawad.
Minsan kaya pala tumataas yung BP natin, yung blood pressure, dahil sa stress na nakukuha doon sa pag-iisip ng mga negatibong bagay, yung mga nangyaring resa-resa, inuulit-ulit, binabalik-balikan, yung pala'y nagpapataas ng blood pressure. Hindi mo alam na i-stress ka na pala sa kakaisip dahil sa kakulangan ng pagbibigay ng pangunawa at kapatawaran sa mga taong nagkasala laban sa atin. Pag pinatawad mo ang nakasakit sa iyo, nakagawa ng hindi maganda, ng hindi mabuti, unfair ang nangyari, sinabihan ka ng masama, nireject ka, nagkaroon ng discrimination, hindi ka tinanggap kung ano-ano yung nangyari. Mga kapatid, i-release natin ang kapatawaran. Your sins are being forgiven too. Ang mga kasalanan mo ay napapatawad din. Yan ay isa sa mga blessings kapag tayo ay nagpatawad. Mark 11:25, ituloy natin. Whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also, who is in heaven, may forgive your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father, which is in heaven, forgive your trespasses. So kapag tayo'y nagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, pinapatawad din ng Diyos ang ating mga nagagawang kasalanan. Verse 26, but if you do not forgive, neither will your Father, which is in heaven, forgive your trespasses. So kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng iyong Ama sa iyong mga pagkakasala. Even in Matthew 6:12 says, in the Lord's Prayer, bahagi ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon, ang sabi niya, forgive us our sins, as we forgive those who sinned against us. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag nating hahayaan na gusto lang natin, pinapatawad tayo ng Diyos, pero ayaw nating magpatawad sa mga nagkasala sa atin. So, walang kapatawaran kung hindi tayo nagpapatawad. May kapatawaran kapag tayo ay nagpapatawad. Kaya kailangan wag na nating i-delay ang pagpapatawad sa nangangailangan ng ating kapatawaran. Pangatlo, your prayers are being answered. Bakit? Kasi nga po, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Sins are hindrances to our miracles. Di ba kapag tumugon si Lord sa prayer natin, anong tawag natin dyan? Miracle. Kapag tumugon si Lord sa pinagaling niya tayo sa karamdaman, anong tawag natin dyan? Miracle. May problema ka, naayos ang problema mo, ang tawag natin dyan, miracle. Ang Panginoon ay gumagawa ng himala sa mga taong nakaranas ng kanyang kapatawaran. Isaiah 59 verse 1 to 3 says, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face from you, so you will not hear. Sa Tagalog, ang sabi niya, tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. No, tignan nyo, ang kamay daw po ng Diyos, no? Ang tainga ng Panginoon ay hindi bingi.
Alam niyo yung bingi? Yung hindi makarinig. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nakakarinig. Hindi po bingi ang Diyos na ating tinatawagan. No? May kakayahan siyang iligtas ka. Pero anong sabi ng verse 2? Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So yung ating mga kasalanan ang nagiging balakid para marinig ang ating mga panalangin. Ibig sabihin pala mga kapatid, when there is a delay to the answers of God, we might be the ones delaying it. Pag may naaantala, wala pang katugunan, bakit ang tagal-tagal, sobrang matagal, baka ang isa sa mga dahilan ay hindi pa tayo nagpapatawad. Sabi natin sa katabi natin, seryoso pala to. Seryoso to, kapatid. Let us not take lightly. Baka ito na lang ang nag-iisang dahilan. Kasi nagiging mabait ka, masipag ka, matyaga ka, no? Nagla-love offering, nag-iikapo, no? Ang dami mong nagagawa, pero meron pala isang bagay na hindi natin nagagawa. Yung totoong magpatawad. How will you forgive? Paano ba tayo magpatawad? Forgive, just like the Lord Jesus did. Forgive, just like what God did for us in Ephesians 4:32, yung binasa natin. Forgiving one another as God in Christ forgive you. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo dahil kay Kristo. No? So, gayahin natin ang kapatawaran na ibinigay ng Panginoon sa atin. No? Diba tayo, pinatawad tayo ng Panginoon. Paano po magpatawad ang Panginoon? Isang araw, ang mga Sadducees and Pharisees ay may dinalang babae na nahuling nangangalunya, inilapit sa Panginoon. Sabi nila kay Jesus, hindi ba dapat batuhin itong babaeng ito na nahuling pangangalunya hanggang sa siya'y mamatay? Yun ang batas. O nga naman, no? Batas nila yon. Ang sino mang nahuling nangangalunya, kailangang mamatay. Batuhin hanggang sa mamatay. Actually, hindi lang yun eh. Kahit ang mga anak na suwail sa magulang, no, yung mga walang respeto sa magulang, ang parusa, stoning to death. No? Nasingit ko lang. Kung batas pa ngayon yan, marami kayang matitira mga anak na marespeto at magalang sa magulang. Ano po? No? Anyway, kahit ganyan yung mga kabataan, salamat sa Diyos, katulad ko noon, mapagpatawad ang ating Panginoon. No? So, sabi nila, batuhin siya hanggang sa mamatay. Sabi ni Lord, sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang unang babato sa babaeng ito. Alam niyo po, nagsialisan silang lahat. May bumato ba sa'yo? Wala po. No? Maging sa oras na yon, there was one person who is holy and sinless. And that is Jesus. Pero hindi niya binato ang babaeng ito. Sabi ng Panginoon, humayo ka na, huwag ka nang magkakasala pa. Huwag ka nang mangangalunya ulit. Huwag mo nang gagawin ulit yung mga ginawa mong yan. As if the Lord was saying, no, to that person na kanyang pinatawad. Bakit? Tayo. Nung masumpungan tayo ng Panginoon, di naman tayo banal? Mababait tayong makasalanan. Di ba? Masipag na makasalanan. Napagbigay na makasalanan. Kahit na anong gawin natin noon, makasalanan tayo sa harapan ng Diyos. Pero,
nung tayo'y nagpakumbaba, humingi ng kapatawaran, pinatawad tayo ng ating Panginoon. At hindi pa tayo lubos na ganap. We are still on the process of perfection. No, pinapaging banal pa rin tayo ng ating Panginoon. Nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala. But every time we approach God, God is forgiving us. Ang sabi ni Apostol Pedro, Lord, ilang beses ba kami magpapatawad? 7 beses ba, Panginoon? You know, in Jewish culture, pag ikaw nagkasala 3 beses, tama na yan. No? Marami na yan. Sobra na yung 3 beses na kasalanan. Kailangan umayos ka na. Nung tanungin ni Peter, si Lord, Lord, ilang beses? 7 beses ba? More than a double. Ang sabi ng Panginoon, Pedro, hindi 7 beses. 70, no? 70 times 7, Peter, ang pagpapatawad. So, sa Panginoon, napakatindi ng kapatawaran niya sa bawat isa sa atin. Dapat tayong lahat ay laging handang magpatawad. Amen? Praise God. No? So ano pa? Pray like never before. Mag-pray tayo ng hindi katulad ng panalangin ginagawa natin dati. Ipag-pray natin kay God if you are struggling, you're having difficulty in releasing forgiveness. Lord, ito po ako. Nasasaktan, nahihirapan, naaapektuhan, nag-struggle po ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Gusto ko pong magawa ang pinapagawa mo. Gusto kong mapatawad ang taong ito at kalimutan na yung ginawa niya sa akin. So ipanalangin natin sa Diyos dahil ang Diyos din ang makakatulong sa atin. Amen po? Mag-pray tayo sa Panginoon. Tindihan pa natin yung panalangin. Huwag kang mag-struggle, huwag kang magsolusyon ng sarili mo lang. No, pray like never before. And submit your will to His will. Ipasakop natin yung kalooban natin sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo, kaya dumating si Jesus para tayo ay mapatawad, malinis, maligtas, mabless ang buhay natin. Pero along His journey, there was a challenge. There was a struggle. Parang gusto na niyang umayaw. Meron na siyang sariling kalooban na umayaw, umurong, umatras kasi masakit masyado ang kanyang pagdadaanan. Pero anong sinabi ng Panginoon sa kanyang prayer? Sa Luke 22:42, not my will, but your will must be done. Hindi ang kalooban ko, Panginoon, kundi ang kalooban mo ang masunod sa buhay ko. Ikaw ba, pastora, nagpapatawad? Opo naman. Parang hindi ko matake na hindi ko ikwento ulit, no? Sa mga hindi pa nakakaalam. Kasi noon meron akong tinutulungan, no? Tinutulungan ko. O, na-hospital ka, bayaran ko yung bill mo. Wala kang magbabantay. Mag-hire ako ng magbabantay sa'yo. Akong bahala sa'yo. No? So, what a sacrifice. Pero after that, kuminsan kasi pag gumawa ka ng kabutihan sa iba, ini-expect mo, kabutihan din ang igaganti sa'yo. Ini-expect mo maging mapagpasalamat yung tao. Ini-expect mo tumanaw na utang na loob ang tao. Ini-expect mo na maganda yung pakikitungo sa'yo kasi masyadong malaki yung sacrifice mo, masyadong malaki yung binigay mo, masyadong marami yung ginawa mo. Ako lang po ba yun o ako lang po ba nakakaranas ng ganyan o kayo rin? Ha? Sino din nag-expect? O kaya tayo nasasaktan eh. Diba? Kaya tayo nahihirapan eh. Pag may ginawan ka ng kabutihan, dapat kabutihan din ang igaganti sa'yo. Dapat wala siyang gagawing masama bilang pasasalamat niya sa'yo doon sa ginawa mong sakripisyo. Pero alam niyo, nakita ko maling-mali yun eh. No? Kaya dapat yung ginagawa talaga natin, ginagawa natin yan para kay Lord eh. Hindi para sa tao.
Kasi yung tao mahina. Minsan nakalimutan, may amnesia yung tao eh. No? Kahapon mo lang tinulungan, mamaya nakalimutan na. Di ba? Kasi mahina yung tao, marupok. No? So nangyari yon. Nung nangyari yon, sabi ko, makakaganti rin ako sa taong yan. Lord, pag namatay yung taong yan, dahil napakasama ng ugali niya, pupunta siya ng impyerno. Pag napunta siya ng impyerno, yay, nakaganti na ako sa kanya. No? Alam nyo, I think that was 15 years ago or 20 years ago, no? Parang pinapacify ko yung sarili ko, yung gusto mong magiganti, gusto mong gumawa, wala kang magawa, pero naghihiganti ka pa rin doon sa iniisip mo, sa sarili mo. Sabi ko, pag namatay din yun, makakaganti na rin ako sa kanya. Siguradong impyerno ang bagsak niya. Huh? Alam nyo, anong sabi ni Lord sa akin? Patugot ka, Ken. Ganun yung word ni Lord. Patugot ka, Ken. At nanong isipan mo, hindi ko kalooban yan. Namatay din ako para sa taong yan. Ang kalooban ko, kahit masama yung taong yan, kahit ginawang ka ng masama, ang kalooban ko, maligtas ang taong yan. Amen? Minsan gusto nating gumanti. Ano? Ako, medyo pa-spiritual yung ganti ko. Pero may tatago ka ba kay Lord? Ano sabi ni Lord? Patugot ka. Hindi ko kalooban yan. Alam nyo, that very moment, di ko na pinatigas ang puso ko. Sabi ko, Diyos ko, patawarin mo po ako. Bakit ko naiisip ang mga bagay na ito? Sinusuko ko po sa inyo, Lord. Pinapatawad ko na po ang taong ito. Wala na akong hinanakit, wala na akong galit sa kanya. Sinusurrender ko na siya sa iyo, Panginoon. No? Kaya ngayon, kahit makita ko siya, no? Okay lang. Ano po? Kasi po, tayo ay nagpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. And allow God to touch and strengthen your heart. Hayaan mong hipuin ni Lord ang puso mong nanghihina, nang lulumo. Di ba ang karanasan pag naisip mo yung ginawa na hindi maganda, pag dumaan yan sa isip mo, parang ang sakit. Parang di ko maipaliwanag yung nararamdaman mo na nanghihina ka, nanlalambot ka, naiiyak ka. Yung feeling na parang di mo maipagtanggol ang sarili mo. No? Ako lang bang nakakaranas ng ganon? Pagka iniisip mo yung hindi maganda na ginagawa ng tao, ginawa ng tao, pinagplanuhan ng tao, sinabi ng tao, ni-reject ka, diniscriminate ka. Di ba? Pag yan ang hinahayaan mong mag-touch sa puso mo, parang nawawalan ka ng lakas. Tapos bigla ka na lang, makalunos kurog ko, at sinabi na, at gewanan, hanuwari rugong kasalanan ko. Di ba mga ganyan ang emote-emote natin, no? Tapos pag nakausap mo pa yung kaibigan mo, ay, balo mo ng gewanan. Lalo na kang gumaga kanita, no? You don't allow the word of God and the promises of God, no? Na yung dumaan sa puso natin. Pero kapag ang Panginoon ang nag-touch, ang humawak, ang dumaan sa puso natin, lumalakas tayo. Napagtatagumpayan natin yung mahinang emosyon na mayroon tayo at ang Diyos ang nagiging lakas natin. Amen po. Palakpakan natin si Jesus. Praise God. How would you know, eto na, bago tayo mag-pray. How would you know that you forgave already? Paano mo malalaman na pinatawad mo na siya? Minsan iniisip mo with confidence, petawaran ko niya, lalaka ko yan. O, kumusta? Ay, lalaka ko, petawaran ko niya. Totoo man, pex man. Okay na ako. Okay na ako. Huh? When you see the person unexpectedly, ano kayang nararamdaman mo? Dapat, no more pain in the heart. Wala nang kurot sa puso mo. Aluway tang ikit me, ay, may bugang may bulang.
No, may kurot pa rin sa puso mo. Ay, ibig sabihin, hindi mo pa na-let go yan. No? Wala nang struggle. Ang isip mo, pag nakita mo yan, no negative feelings, no negative words, no negative reactions when you saw or heard about that person. Pag narinig mo, pinag-uusapan siya, wala na yung, wala nang ganon, no? O narinig mo yung pangalan niya, nagko-comment ka pa ng hindi maganda. Ibig sabihin, hindi mo pa siya pinatawad. Bakit? Apektado ka pa doon sa ginawa niya at nakakapagsalita ka ng hindi maganda. Nakakapag-react ka ng hindi maganda. And your world is not getting smaller. Pag nakita mo, papunta ka dito, bigla mo siyang nakakasalubong, bigla ka nagong lilikong makanyanta, sasalikot ka, iwasan me. Gumilit ang mundo mo. And your day is not ruined. Hindi yung narinig mo lang yung dinam ko na naman lagyo, si Rockwell to. Dinano ka, utikit ka kasi gumigising nga ba kayo Ang ganda ng gising ko. Ang saya-saya ko. Nagpaganda ako, nag-makeup ako. Bakit ko siya nakita? Nasira na yung araw ko. May sira ko, Waldo? Ot karakal ko dapat akit. Ot iyapang ikit ko. Mga kapatid, ba't alam kong sabihin yan? Nangyari din sa akin yan eh. O ako lang. Sige, ako lang. Okay lang. Ako lang. Di ba? So, nasira yung araw mo. Naapektuhan na lahat. Bakit ko pa nakita? Ay, Rugo, tikit ko na naman excuse me, tikit ko na naman mandrugas sa ito. Itang magluloko nga ito. O, tikit ko na naman, may sigara ko ito talaga. Mga kapatid, give people a chance to change. Amen? When God forgives, He forgets. Hebrew 8, verse 12. It's forgive and forget. Di ko na alalahanin pa ang kanilang mga pagkakasala. Totoo kaya tayong nagpatawad? Sa ating conclusion, life is so beautiful and meaningful in Christ. Never allow it to be destroyed by merely allowing unforgiveness to prevail in us. Let us live in His grace. Love and please the Lord. Serve Him more with a heart freed from all the baggage of life. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you for your word. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us humble ourselves in the presence of God. This morning, nagkaroon tayo ng malinaw na mensahe, ng realization. Akala mo nakapagpatawad ka na. Pero hindi pa pala. Nakita natin ang ating sarili. And we are very much willing to submit our hearts in the presence of our God. Sa oras na ito, idulog natin ang ating puso sa ating Panginoon. Sinasabi mo, Lord, I want to forgive. I want to release this person to you and release that forgiveness and let your healing touch flow in my heart. Kung sinasabi mo, Panginoon, nais ko pong gawin ang kalooban mo. Nais kong patawarin ng taong ito sapagkat yan ang kalooban po ninyo.
Raise your hand in the presence of the Lord and we will pray together. Habang tinataas mo ang kamay mo sa Panginoon, sabihin mo kay God, kay Lord, kung sino man ang taong yan. At sabihin mo kung anong ginawa niya, isumbong mo siya sa Panginoon, magkaroon ng realization, maghilang puso mo, at ang Panginoon ay ma-encounter niya, makilala niya ang Panginoon, at sumuko din sa kalooban ng ating Diyos. If you submit your heart to the will of God this morning, tinaas mo yung kamay mo, tayo po ay tumayo sa presensya na ng ating Panginoon. Let's stand up in the presence of the Lord. This is another act of humility in the presence of our God. Humingi tayo ng kapatawaran sa hindi natin pagpapatawad. Minsan nakakalimutan din natin kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon. Ama, sa oras na ito, lubos kaming nagpapasalamat sapagkat aming napag-aaralan, nalalaman ang tunay mong kalooban sa aming mga buhay. Kung ano po ang gusto mong makita sa mga taong nakakilala sa'yo, sa mga taong nakaranas sa'yo, sa mga taong natuto't nakatanggap mula sa inyo. Kaya sa oras na ito, ipinapasakop namin ang aming puso sa inyong harapan. Ang kalooban po ninyo ang siyang mangyari sa buhay po namin. Pinapatawad ang mga taong nagkasala, nakagawa ng kamalian, ng kasalanan, ng mga masasakit laban sa amin. Sa oras na ito, paghilumin mo po ang sugat na naidulot nito sa puso ng iyong mga anak. Let your healing touch, O God, be upon the hearts of your people right now. In the name of Jesus, patuloy na makalaya ang puso ng aking kapatid. Maging malaya ito, maging magaan ito, at manumbalik ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kalusugan, mula ulo hanggang talampakan, in the name of Jesus. Bagamat hindi po kami nakadepende sa aming nararamdaman, kundi sa aming pananampalataya, dalangin ko po na maramdaman ang himala ng kapatawaran sa oras na ito. Mula ulo hanggang talampakan, maramdaman ang lakas, ang sigla, ang kapayapaan, ang kagalakan ng iyong mga anak. Maraming salamat po sa inyo pong kabutihan. At yung mga idinadalangin po namin, iba't ibang uri ng request, iba't ibang uri ng panalangin, ito po ay matatamasa ang katugunan mula sa inyo. Salamat po. Yakapin mo po ng pagmamahal ang bawat isang narito at patuloy na maranasan ang pagpapala ng pagsunod sa inyong kalooban. Maraming salamat. Inaangkin po namin ang katagumpayan sa umagang ito. Sa iyo po lahat ng karangalan at kalwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God bless you po. God bless you.